So, hi viewers! Kumusta tayong lahat, no? At ngayon ay papunta kami sa aking dentist kasi kailangan ko nang bumalik sa kanya kasi mag-iisang buwan na mula nung una akong linis ng aking ngipin at dapat akong bunutan kasi meron akong mga ngipin na umuuga na. So sabi niya kailangan na raw bunutin. And then nung time na yon, bubunutan niya na sana kaso nakita niya or nalaman niya, binipi niya ako, napakataas ng aking BP, blood pressure. So sabi niya, pababain muna natin yung iyong blood pressure at bumalik ka na lang next week. At yan nga, kaso pagkatapos ng isang linggo, bumalik ako at ganun pa din, mataas pa din ang aking BP. So another week na naman, lumipas 2 weeks. Ngayon ay pang 2 weeks ngayon. At yan nga, nadaanan namin yung mga bigasan. At ayan, ang mga bigas ay napakamahal na pala ngayon ng kilo ng bigas. So ang pinakamababa dun sa tindahan na yun ay 47. So ito ay pinakamababa niya, meron din siya yatang 48. So napakataas na talaga ng bilihin at ng mga lalo na ang bigas ngayon, no? Hindi ka na makakakita or wala ka nang makitang mga 30 something kasi before it's 38. So ayan yon, 47 kilo, pero napakapangit, brown, parang kulay brown na yung kanyang kulay at meron pang amoy, hindi siya magandang kainin. So yan yung papunta doon sa clinic ng dentist na pupuntahan ko. Yan ay Luzon Avenue, yung kahabaan na yan, yung Luzon Avenue na yan. Yan ang aking apo na panglima. Yan ay si Ezekiel John. Kung tawagin namin ay si Telltale. At habang kami naglalakad, may lumapit sa aming babae at nagpapakilalang Iglesia ni Cristo daw siya. So tinatanong niya kami kung kami daw ba ay Iglesia ni Cristo na. Kasi meron siyang inaalok na medical mission. Meron daw silang medical mission. Ang sabi ko dun sa babae ay meron kaming pupuntahan. Sa iba niya na lang ialok yung kanyang inaalok. At yun nga, at kami ay patuloy pa rin naglalakad. Papunta kami pa rin sa aming dentist, no? Sa dentist na nag-aasikaso sa akin. So ayan, papunta kami dyan sa footbridge at yung aking apo na makulit na si EJ ay tuwang-tuwa siya na makalabas na naman ulit. So, yan nga ay Luzon Avenue. Yan ay Luzon Avenue yan. At dun sa kabila naman ay Kulyat. Barangay Kulyat. So, dito ang Luzon Avenue, doon ang Kulyat. At dito naman ay papunta yan ng Congressional. Yan, Congressional Avenue yan. Yan ay papuntang, may daanan dyan, papuntang SM North. So, yung bus na yan ay papunta yan ng SM North. So, madali na lang dito, isang sakay na lang sa bus, makakarating ka na sa SM North. At ayan nga, patuloy pa rin ang aming paglalakad. Yan ay Congressional Avenue. Yan ang papuntang SM North. So, yan. Naglalakad pa din kami. By the way, yan ay 9 a.m. or 9:30 ng umaga. Kaya medyo mainit na din. Kaya nagtitiis lang kaming maglakad. Kasi nga, ang mahal ng tricycle. Malapit lang din naman, no? Pwede naman siyang lakarin. So, nilakad na lang namin. Kaya, yan, para tipid-tipid kami ng pamasahe.
So, ayan nga, pababa na ako at malapit na dyan yung clinic ni Doktora Carmen. Yan, Doktora Carmen ang pangalan ng aking dentist. At ayan, yan yung congressional na yan. Yan yung papuntang SM North. Yan. May mga tao dyan na nag-aabang kasi meron ding jeep na papuntang SM North. Bukod sa bus, meron ding jeep na papuntang SM North. So, yung mga yang naka-standby na yan, ay nag-aabang yan ng jeep. Baka ayaw nila sa bus. Kasi medyo may kamahalan ang bus at yon ay aircon. Walang ordinary bus na dumadaan dyan. So, siguro gusto nilang mag-jeep lang at medyo mura lang din ang pamasahe sa jeep compare doon sa bus. At ayan na nga, malapit na ang clinic ni Doktora Carmen. So, ayan na, konting lakad na lang at makikita ko na si Doktora Carmen bago mag-isang buwan. So, mag-iisang buwan na kasi kami. Hindi nagkikita mula nung una akong nagpunta sa clinic niya nang tinignan niya ako at hindi niya ako nabunutan dahil mataas nga ang aking BP. So ayan, nakalagay si Dr. Lim at Dr. Lim kasi ang dating nagmamay-ari ng clinic na yan at ngayon ay napunta na kay Dr. Carmen since si Dr. Lim ay namayapa na, siya ay kinuha na ng ating Panginoon. So, yan. Pagpunta namin doon, nako, sarado. Call for your appointment. So, nakalimutan kong tawagan or i-text or i-message si Doktora Carmen. So, tinawagan ko din siya right then and there. At ayan nga, sabi niya, bumalik na lang kayo after lunch kasi papunta na rin ako dyan. So, pagbalik namin, ayan na nga, bukas na. At tsadan, ayan na, bukas na siya. Pupunta na kami doon sa taas ng kanyang clinic. Ang City Dental Clinic. Ayan na. At pagpunta namin doon, nakasarado yung kanyang pintuan at sabi ko mag-doorbell. So yan, nag-doorbell at ayan na kami sa loob. Ayan ang loob ng kanyang clinic. Yan. And then, nandun siya sa loob pa, may loob pa siya, doon ang bunutan ng ngipin. At nakita ko nga siya na nakaupo lang siya doon. Ayan si Doktora. Ayun na si Doktora Carmen. Inaantay niya na ako kasi nag-usap na nga kami. At pinababalik niya ako after lunch. So, nauna siyang dumating at sabi niya, nag-message siya or tumawag ako. Sabi niya, nandun na raw siya sa clinic. So, ayan, pinasuotan na ako ng ganyan. May sapatos, meron sa ulo at meron sa katawan. Napakainit naman yan, kaya din siguro tumaas ang aking BP. So, hi viewers! Update lang no sa aking dentist kasi kagagaling ko lang doon. Pumunta na ako kayo ng maga at wala nga siya dahil meron daw emergency. So sabi niya, tinawagan ko siya, sabi ng dentist ni Dr. Carmen kung makakapag-antay daw ba ako, dadating daw siya after lunch. So siguro mga 1:30 bumalik ako doon at andun na nga siya. Kaya lang bad news or sad news dahil hindi ako nabunutan kasi nga mataas daw ang aking BP. So natatakot siya para sa akin kasi hindi nga bumababa ng aking BP. Bali 3 ang bubunutin niya sa aking ngipin. So sabi niya magpababa ka muna ng BP mo and then babalik ka next week Friday. So hopefully sana bumaba na ang aking BP next week. At nagsuggest siya na magpa-tingin ako sa doktor kung ano ang dahilan bakit hindi siya bumababa. Actually, mga magwa 1 month na ako mula nung nagpatingin ako or nagpagawa ako ng pustiso sa kanya. August 5 yon, and then ngayon lang ulit ako bumalik at mataas pa nga rin ang aking BP. And then ang good news lang gawa na yung aking pustiso at maganda yung pagkagawa niya. So kailangan na lang niya akong bunutan ng iba pang ngipin para maisalpak na yung pustiso na yun na nasa
kanya nagawa na. Pinakita niya sa akin kanina. So, siguro by next week, by Tuesday, kasi holiday ng Monday, by Tuesday pupunta ako sa OPD, kung sa East Avenue ba o kung saan, para doon na lang ako magpatingin, kung magpasuri kung bakit hindi bumababa ang aking BP. Kaya hopefully soon bumaba na siya next week para matapos na to aking problema. And I want to say thank you to my loving husband for supporting me all the way, from prayers, from financial, and then sa lahat-lahat, for everything. Kaya thank you so much, my husband, Bruce Moro. God bless you, my love. So, thank you for watching, guys, and that's it for now. And don't forget to like and subscribe to my channel, Eve Mina, the Eve Mina.